Alright, so magandang umaga ho sa inyong lahat. Good morning, mga kapatids. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. So meron kumakalat na bali-balita, 'di ba? Etong weekends na nagbabalak, merong kilos na nangyayari diyan. May pagkilos na nagaganap sa loob ho ng Senado na kung saan etong kasalukuyang liderato si Soto at saka si Ping Lacson, yan lang naman po dalawa talaga ang tinatarget nila na matanggal. Yung dalawang yan. Tapos, so kahapon na nga, nagsalita na nga si Senator Ping Lacson. Diba? Saka ngayong araw na ito rin, mag-o-offer siya ng kanyang resignation. Kailangan kasi sa session yun gawin, doon ma-manifest yun. So isang malaking hamon po itong gagawin ni Senator Ping Lacson na pagbibitiw niya, kasi sabi nga niya, kami, mga committee chairmen, we serve at the pleasure of our peers. Not because of the Filipino people, hindi dahil nasisiyahan ng taong bayan, kasi kami, pinili kami ng mga kasama namin. Palagay ko ho, ito simpleng revelation lamang ni Senator Ping Lacson. Kumbaga, itong mama humihingi sa atin sa taong bayan ng tulong, di ba? Na ganoon kabulok ang pagsiselect ng mga committee chairmanship. Di ba? Yan yun Kaya sinasabi ko nga dati, yung mga committee chairmanship na yan, lahat yan may kaakibat na kwarta yan. Merong kaakibat yan na pabor at ito nga Blue Ribbon Committee. Dahil nung na kay Marcoleta yun, hindi nagiging maganda yung takbo mauungkat at mauungkat. Nandun talaga yung tendency nung time ni Marcoleta. Uungkatin sino kang talagang pinoprotektahan mo. Bakit ganun na lang ang protection nyo kay Diskaya. Tapos ang direksyon, gusto agad i-shortcut. Tumbukin agad si Martin Romualdez. Di ba? Bakit ganun? So, lalo ho, kapag ganyang may mga pagtatakip na mga nararamdaman ng taong bayan, lalo hong magsisiyasat ang taong bayan dahil kaduda-duda, di ba? So, eto na nga, nawala si Marcoleta, nawala si Chis Escudero dahil kailangan na ni Chis mamahinga dahil sunog na sunog, di ba? Dami niyang issues hindi pa naman ordinaryong issue ni Chis, corruption pa naman. Naging matatag siya nung sa issue ng impeachment ni Sara. Pero pagdating sa corruption, talagang mauungkat silang lahat. So sabi ko nga, kumbaga, isa ng tabi lang itinago lang ng Senado si Chis. Di ba? Mula sa public scrutiny, sa public eyes. Yan. So, ngayon, nung nakita si Senator Lacson, hindi po naging masaya ang karamihan sa mga senador, lalo na yung mga nanggaling ng 19th Congress. Dahil sa sinabi niya na almost all, tigwa 100 billion pa yung ipinasok na insertion. Sabi naman nila, ano naman yan hindi naman nangangahulugan na may insertion ka, masama naman na yun. Totoo naman yun. Di ba? Pero ang pinag-uusapan nga natin dito is the transparency. Sino-sino kayo. Kaya lang, siyempre sa sobrang takot nila, ako, alam ko rin ngayon, may mga senador din po tayo na kinakabahan. Kung sila ay magpa-participate, ipupush nila yung pagkukudita ngayon kay Soto at kay Lacson o yung pagtanggap nila ng resignation ni Ping Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee. So ngayon, ito yung mga kumakalat, maski kagabi pa. So si Alan Peter Cayetano, ito last week pa yan, pinapakalat na nila. Kumbaga mind conditioning. Ano ba naman ang maganda kay Alan para gawing Senate President? Itong si Boy Caldero. Di ba? Markado rin ng corruption ito si Alan Peter Cayetano. Maski nung isang taon lamang mahigit na nabigyan ng pagkakataon maging House Speaker. Di ba? Mainit ang kamay sa kwarta. Hinostage ang budget. Tapos si JV Ejercito na kapatid ni Jingay, ang papalit ngayon kay Ping Lacson na magiging Senate pro tempore. Ibig sabihin, ito yung kumbaga pinaka-XO ng Senate President.
Ngayon kasi si Senator Lacson eh. Di ba? Tapos siya rin ang may hawak ng Blue Ribbon. And then si Pia Cayetano ang magiging Blue Ribbon Committee Chair. Tapos siya rin yung magiging Majority Leader. Tapos si Marcoleta magiging Vice Chair at saka Deputy Majority Leader. Aba naman. And then Senator Amy Marcos ang magiging Deputy isa sa mga magiging Deputy Majority Leader. Deputy Majority Leader sa Chair. Majority Leader din pa. 'Di ba si Amy? So yan po yung mga galawan ng pagpapalit ng liderato mamaya ho diyan sa Senado. Okay? Pero sana huwag kong ipahintulot ng Panginoong Diyos na dahil itong planong ito, si JV may biases na ito against dun sa nagiging takbo ng investigation na nababanggit na yung mga senador. 'Di ba? So kaya nga sabi niya, kulang na lang sabihin ni parang JV na wag naman kaming babanggitin. Ang direksyon natin, dalawa na lang. Dalawa lang ang direksyon natin. Saldico at saka si Martin Romualdez. Si Marcoleta naman iba ang direksyon. Martin Romualdez, Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Yan ang mission diyan ni Marcoleta eh. Tapos ngayon, syempre, alam niyo na endorsement, 'di ba? Plus yung suporta ng mga utu-utong DDS. Yan ang inaabangan nila. Plus yung suporta ng mga loyalista na kapanalig ni Amy kasi dalahati po yung loyalista eh. Merong loyalista na support kay PBBM. Meron naman po yung tinatawag na loyalista yun po yung mga nakasuporta kay Amy. Yung mga nagsasabit sumisigaw ng may tama kaming Marcos. Si PBBM daw kasi may amats. Ako, si Amy daw po yung tamang Marcos. Aba naman, baka ako may amats. Yan. Okay? Wala na, malabo na Senado. Totoo. Di ba? Ganyan sila, takipan ng mga interest nila, kanya-kanya yan. Kaya sabi ko nga, napaka-importante na bago pa matuloy itong maitim na binabalak. Dahil imagine yung mga pagtatakpan nila dito, ang dami. Bukod yung mga posibleng may mga makulong na naman dyan sa kanila, sa issue ng flood control na yan o ibang infrastructure projects, yung pag-aresto na pipintong pagbaba ng ICC ng warrant of arrest kina Bato de la Rosa. Diba? Tapos yung mga masasampahan ng kaso na sangkot sa katiwalian dito, lalo dyan sa flood control, sa infrastructure projects, kakailanganin yan na halimbawa, i-appoint ni PBBM si Boyeng Rimulya maging ombudsman. And then, ito naman pong Senado, poprotektahan nila. Nangyari na noon yan kay Joel Villanueva, prinotektahan ng mga kapwa senador. And I'm certain, that will happen again. Kapag si Cayetano, si Peter na ang ginawang Senate President. Di ba? Ganun ang gagawin nila dyan. Pagpoprotektahan yung mga yan. Pagka ganyan, ang sasarap, ang sasarap batuhin yung mga yan. Di ba? Ang sarap lusubin ng Senado pagka ganyan ginawa nila yan mamaya. Kasi wala hong iba silang gagawin talaga. Wala hong talaga namang mabibenepisyuhan sa ginagawin nila eh. Yung pagpalit-palit ng liderato, yung pagpalit nga kay Chis Escudero. Sabi ko nga noong una, kung naalala nyo, di ba? It's just a smoke screen. Kasi bulok na si Cayetano. No? Hindi lang panis na keso nga, kundi bulok na keso na. Di ba? So doon nga lang sa issue ng pagtanggap ng pera posible talagang madaming mga kapwa senador nila ang madadamay dyan. Mauungkat, sisilipin. Sabi nga sa inyo, napakaganda ngayon samantalahin natin. Di ba? Silipin natin yung mga katarantaduhan ng mga politiko natin. Lalo na sa mga LGUs. Hindi ako naniniwala na walang korupsyon ng mga LGU. Baka nga, mas malala pa mga yan eh. Kasabwat yung mga yan. Di ba? Ay nako. Ngayon, eto naman, iwan mo natin yan.
So yun yung mga pangalan, ha? Mamaya, aabangan natin to. Kakapal ng mukha eh, no? Magkapatid na nga silang nandyan sa loob eh. Di pa magtino, eto rin, no? Kala ko naman, matino si JB eh. May amats na rin pala, si Aimee. Oh, kung kailan naging presidente yung kapatid niya. Hindi, alam niyo ba ito, nangihinayang ito, alam niyo ba na September 21, expectant ito na mawawala na sa pwesto si PBBM. Hinahanap ko nga yung post na yun. Meron siyang post doon na sinasabi na nangihinayang siya kasi matagal na pinagdasal nila itong makabalik ang tiwala ng taong bayan sa kanila. 40 years, tapos ganun-ganun na lamang na kumbaga parang pinabayaan na lang, mawawala na, parang sabi ko nga, pag nawala na si PBBM sa pwesto, magpapakamatay na sana siya. Diba? Para masaya ng lahat. Mga oras na yon. Kasi parang desperate na yung itsura niya eh. Paniwala niya kasi maratang mawawala si PBBM ng araw din sa pwesto. At alam niya nakasunod doon, di ba? Kaso hindi nawala sa pwesto. Praning uli. Mamaya na yung kapraningan ni Aimee. Ito naman, pag-usapan natin to. Teka.